bago mag-undas pinakasariwang sitwasyon sa mga sementeryo, bus terminal, pier at mga kalsada palabas ng Metro Manila, sisilipin live. Exclusive! Pangunahing suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams, maring itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Isa pang exclusive, batang lalaki inabandona sa harapan ng GMA Network. At Grammy Award-winning singer na si Taylor Swift, may wax figure na rin sa Madame Tussauds sa New York. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nakatutok ang buong pwersa ng GMA News para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita kaugnay sa papalapit na undas. Nasa Manila North Cemetery ang kasama nating si Susan Enriquez. Sa Araneta Center Bus Terminal naman si Oscar Oida. Nasa Dangwa sa Maynila naman si Monica Veralio. At si Ian Cruz ay nasa South Luzon Expressway habang si Lavan Yuber ay nasa North Luzon Expressway. Kasama rin po natin nagbabantay si Dano Tingkungko sa Manila Memorial Park. At si Tante Perelio naman nakapwesto sa Manila South Cemetery. Sa headquarters naman ng Philippine Coast Guard ay naroon si Sari Castillo at si Rita Reyes sa Batangas Port. Unahin muna natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal kung saan inaasahang bubuhos po ang mga bakasyonista. May live report si Oscar Oida. Oscar. Balikan po natin ang pagulat na yan ni Oscar Oida. Kapusayin naman natin sitwasyon sa Batangas Port kung saan inaasahan. Okay, puntahan po natin muna ang North Luzon Expressway at naroon si Lavan Yuber. Love? Maraming salamat, Igan. Sa mga oras na ito, nakikita ko dito sa mga monitors ng North Luzon Expressway, no, na napakaganda naman po sa pangkalahatan yung daloy ng trapiko ng North Luzon Expressway sa iba't ibang lugar. Makikita ho natin, napakaluwag pa rin po ng daloy ng trapiko. At syempre, unahin natin yung dito sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Napakaayos po yung magkabilang lane. Kung kayo man ho ay patungo po ng EDSA o patungo po kayo ng Norte, wala ho kayong po problemahin. Nagkakaroon lang ho ng konting pila, syempre, dito sa may Toll Plaza mismo, dahil na rin po sa pagpila, doon po sa pagbabayad sa toll. At syempre, dyan po sa may EDSA Kamuning Flyover, ito naman po ang daloy ng trapiko ng EDSA Kamuning Flyover. May kita ba natin EDSA Kamuning, or dito lang tayo sa North Luzon Expressway? Ayan, sa pangkalahatan, Igan, walang problema, maayos po at tuloy-tuloy ang lahat ng lane or lahat ng area dito po sa my North Luzon Expressway. At wala pa naman pong napapabalitang kahit anumang aksidente dito sa area. Mula dito sa North Luzon Expressway, balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lavan Yuber. Nagulat po live mula sa North Luzon Expressway. Samantala, presyo ng bulaklak sa Dangwa halos doble ng itinaas habang papalapit ang undas. May live report si Monica Veralio. Monica? Yes, Rhea, tulad nga ng inaasahan, tumaas na ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa. At ang tinuturong dahilan, bukod nga sa 3 araw na lamang bago magundas, ay sinasabing dahil din sa katatapos sa Bagyong Juan na naapektuhan ang lugar ng Bagyo na isa sa mga main suppliers ng bulaklak dito nga sa Dangwa. And as of this morning, ang presyo ng mga pangunahing bulaklak dito ay ang rosas nag-average ng 150 to 200 pesos per dosena, carnation 250 to 280 pesos per dozen, ang gerbera ay 250 pesos to 280 pesos per dosena. Ang Malaysian mums, 100 to 200 per dozen. Stargazer, 250 to 280 pesos per dosena. Ang mga orchids naman, nag-average ng 350 to 400 per dozen. Ang Anthurium, 350 to 900, depende sa kulay at sa laki. Samantalang ang tulips naman, na nasa 150 pesos per piece po yan. Para naman sa mga kapuso natin na naghahanap ng mga nakaayos na ng mga bulaklak, ang kanilang basket flower decoration ay 250 pesos hanggang 350 pesos. Ang mga maliliit na mga bulaklak na nasa pots ay nasa 100 to 200 pesos. Samantalang ang mga koro ng bulaklak ay nasa 1,000 to 3,000 po ang bawat peraso. At yan po ang mga pinaka-latest update natin dito sa Dangwa, dito sa Dimasalang, Maynila. Back sa inyo muna dyan, Rhea.
Maraming salamat, Monica Veralio, nag-uulat live mula sa Dangwa. Mabenta na rin po ang kandila ngayong papalapit na ang araw ng mga patay. Ang presyo ng iba't ibang uri ng kandila sa report ni Rida Reyes. Bukod sa mga bulaklak, kandila ang isa pang nakikitang bitbit ng mga kababayan natin tuwing undas. Kaya naman nagsulputan na rin ng hile-hilerang nagtitinda ng mga murang kandila. Medyo tumaas na kahit sa Dangwa, tinaas na nila yung bulaklak, wala na kami magagawa, kaya magtataas kami. Kahit po magtaas. Oo, kahit magtaas. Kailangan eh. Tradisyon natin yan. Kailangan mahal din natin yung mga malis na. Aminado ang Department of Trade and Industry o DTI, mahirap makontrol ang paggalaw ng presyo ng mga seasonal commodities gaya ng kandila. Kaya payo nila sa mga mamimili, maging wais sa pagbili ng kandila. Tulad na lang ni Aling Nati na sa mismong Candle Factory outlet bumibili ng kandila. Bakit dito po kayo namimili? Medyo mura. Ganun pa rin, hindi kami magtataas. Bukod dyan, mas marami rin daw kandilang mapagpipilian dito. Depende sa klase, kulay, sukat at maging amoy. Pinakamabenta pa rin ang plain sperma candles na ito na mabibili ng mula 30 hanggang 50 pesos, depende sa laki. Ang short 16, 77 pesos kada piraso. Ang 7 days, 110 pesos ang isa, habang ang Dragon 1, 170 pesos kada pares. Puno na rin ang order sa pagawaan ng kandilang matatagpuan sa Nagilian, La Union pagtungtong pa lang ng Oktubre. Marami po na pong nag-order, tsaka kaya palagi na po yung rush namin. Bakit po marami ng order? Dahil dito sa paparating na piyesta ng patay. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Balikan natin si Oscar Oida sa Araneta Center Bus Terminal. Oscar. Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin nga ang pagdating ng mga kababayan nating magsisipagbiyahe nga para nga sa araw ng undas. Although sa mga sandali ito ay hindi pa naman ganun karami kung ikukumpara natin nung nakarang taon. Bagamat ayon sa Araneta Center Bus Terminal, inaasahan nila na mamayang hapon ay dadagsana nga ang mga biyahero. Mangyari kasi, Igan, alam naman natin, ngayon ay araw ng sweldo. Malamang daw ay inaantay na lamang ng mga kababayan natin yung kanilang sweldo at babiyahe sila mamayang hapon. Ang inaasahang pagdami ng biyahe ay sa mga biyaheng Visayas, particular, eto mga trip patungong Leyte, Bohol at Ormoc, yan yung inaasahang dadami sa buong maghapon. Habang bukas naman, inaasahan ng mga otoridad na dadami naman yung magsisipagbiyahe patungong Bicol, yung mga Paligaspi, Tabaco, Naga at yung mga patungong Matnog, Sorsogon. Ang biyahe dito sa Araneta Center Bus Terminal, dinoble na rin nila. Kung dati ay 300 lamang kada araw, ngayon aabot daw ng 600 ang i-dispatch nilang bus. Sa buong magdamag, Igan, wala namang naging anumang abarya. Ayon sa mga pulis na nakatala dito, ay wala namang napaulat na any untoward incident, walang isnatchan, walang holdapan, at wala rin namang nawawala. Sa mga sandaling ito, Igan, abala ang mga kagawad ng Philippine National Police sa pag-iinspeksyon ng mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. Bagay na aaraw-arawin raw nila hanggang undas para matiyak na magiging ligtas ang biyahe ng ating mga kapuso. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nag-uulat live mula sa Cubao, Quezon City. Samantala, nagbabantay sa Manila North Cemetery si Susan Enriquez. Susan. Rhea, tuloy-tuloy ang ginagawa nating servisyo totoo dito at meron nga pong ginagawang paglilinis ngayon itong mga sundalo natin mula dito sa Civil Military Operations. At ito po kaugnay ng gagawin natin paggunita sa araw ng undas sa darating na Lunes. Siyempre, muli ho paalala natin, bawal ho magdala ng mga matatalas na bagay, mga nakalalasing na inumin sa loob ho ng sementeryo dahil kayo po, ito po kukumpiskahin at maaaring kayo ay sampahan din ng kaso. Ang Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo po sa buong Pilipinas. Ito po ay may lawak na 54 na kilometro, hektarya. At sinasabi nga po na hindi bababa sa 1 milyong tao ang dumadagsa dito kapag dumarating ang araw ng undas. Depende po yan sa lagay ng panahon. So dahil dito nagdagdag sila ng ilang mga measures para naman maging convenient doon sa mga kababayan natin ang kanilang